Wala nang hadlang upang malapitan ko sina Alfred at Moon. Kaagad kong pinuntahan si Alfred. Pinunasan ko ang kanyang mukhang basang-basa ng dugo, pawis at kung ano-ano pa. "Anak, gising! Alfred, gumising ka!" Hindi tumitinag ang aking anak. Pero nang pulsuhan ko, buhay naman ito at wala akong makita na kahit anumang sugat sa kanyang katawan. Sumalampak ako sa sahig upang tignan din si Mon. Buhay pa ang kapatid ko, subalit ayaw huminto ang agos ng dugo mula sa mga sugat nito. Mula sa malayo ay nakadinig ako ng ugong ng paparating na sasakyan. Huminto ito sa labas ng bahay. Sumagi sa isip ko ang mga pagtatangka sa buhay ng kapatid ko. Pinulot ko ang aking baril na nasahig at dahan-dahan akong nagpunta sa may pintuan at sumilip. "Dennis! Dennis! Saan na kayo? Dennis! Alfred! Mon! Nasaan ang mag-ama ko?" Tinig iyon ni Sally. Sinundan pala niya ako. Lumabas ako't sinalubong ko ang aking asawa. Kasama niya ang pinsan kong si Paul. "Paul, tulungan mo ako. Dalian mo. Dalhin natin sa ospital si Mon," ang sabi ko sa aking pinsan habang ako'y pabalik sa loob ng aming lumang bahay. Sinundan nila ako sa loob. "Anong nangyari sa anak ko?" Ang bulalas ng aking asawa nang makita si Alfred sa ibabaw ng lamesa. "Ligtas si Alfred. Tulog lang siya. Dali, gisingin mo." "Diyos na mahabagin, pinsan. Bakit nagkaganyan si Mon?" ang wika ni Paul. "Mamaya ko na ipapaliwanag. Halika na, buhatin na natin siya. Dalhin natin siya sa ospital." Habang binubuhat namin ni Paul si Mon, ay patuloy sa pagyugyog si Sally kay Alfred upang gumising ito. Binuhat namin si Mon papunta sa sasakyan dala ni Paul at Sally. Bumalik ako sa loob upang silipin ang aking mag-ina. Gising na si Alfred, subalit parang hilong-hilo ito. Binilinan ko na lang ang aking mag-ina na sumunod sa ospital kapag nahimasmasan na si Alfred. Hindi makapaniwala si Alfred at panay ang tanong kung ano ba ang nangyari at sino ba ang dadalhin sa hospital. Nasa operating room na si Mon nang dumating ang mag-ina ko sa ospital. Nilapitan ko sila at niyakap. "Papaano insan? Uuwi muna ako at magpapakita lang ako kay Commander. Baka mag-alala yun eh. Babalik din agad ako." "Sige Paul, maraming salamat," ang wika ng aking kabiyak sa papalayo kong pinsan. "Itay, kumusta po ang tito mo? Hindi pa lumalabas ang doktor mula sa operating room." "Sana naman po walang masamang mangyari sa kanya." Ano po ba talaga ang nangyari, itay? Ang huling naalala ko lang pagdating sa lumang bahay, may inabot siya sa aking baso. Inumin ko daw ang laman. Pagkatapos kong inumin, bigla akong nahilo at para akong nakatulog. Paggising ko nga, nandun na kayo." "Dennis, pumunta mo na kayo sa kantina ng anak mo. Kailangan niyang magkape na mainitan ng sikmura. Doon mo na lang ipaliwanag ang lahat sa kanya. Ako na lang ang maghihintay ng balita dito tungkol kay Mon." Sinunod ko ang mungkahi ng aking may bahay. Naunang naupo si Alfred sa isang lamisa sa kantina. Pinagmasdan ko siya habang hinihintay ko ang kaping aking inorder. Ang malaking tanong ko sa sarili sa pagkakataong iyon ay kung talaga bang wala na ang sumpa. Paano kung hindi pa pala ito nawala? Nang makuha ko na ang kape at katabi na sa upuan si Alfred, ay parang pabiro kong sinabi sa aking anak, "Anak, tumingin ka doon sa malaking puno sa harap ng ospital." Tumingin nga si Alfred. "Ayan po itay, nakatingin na po ako. Bakit po ba?"
Hindi mo ba nakikita yung tikbalang na nakasandal doon sa puno? Ayun siya oh. Wala naman akong nakikita. Naalala ko lang ang kwento noon ni Mon na may nakatirang tikbalang doon at sinusubukan ko kung nakikita rin iyon ni Alfred. Hay naku po itay, ganito na nga ang sitwasyon natin eh. Nakukuha pa ninyong magbiro. Wala po akong nakikita at hindi po totoong may tikbalang. Sa mga kwento at pelikula lang yan na merong ganyan. Hindi ka ba talaga kahit kailan nakakita ng mga kaluluwa? Tigilan na nga po ninyo ako itay. Para ka palang si Tito Mon eh. Nagpapaniwala na mayroong mga kung ano-anong nilalang sa paligid. Nakisyo doon daw sa kawayan ng malapit sa bahay niya sa Dolores eh. Mayroon daw kapre. At doon sa mismong bakuran naman daw niya may mga nakatirang duwende. Natatawa pa si Alfred habang sinasabi iyon. Minsan nga po gusto kong isipin na nagdadrag si Tito Mon kasi nga ilang bisis din niyang sinabi sa akin na may kaluluwang dumaraan sa harapan namin habang kami nagkukwentuhan. Anak, papaano kung totoo pala lahat ng sinasabi ng Tito Mon mo? Po, ano po ang ibig niyong sabihin? Nang makita kong seryoso na si Alfred, ay sinimulan ko na ang pagkukwento ng lahat ng bagay na dapat niyang malaman. Sinimulan ko ang kwento sa kastilang ninuno namin na si Victoriano at ang tungkol sa sumpa. Sinabi ko rin ang tungkol kay Lolo Benji at kung papaano pinasan ng Tito Mon niya ang sumpa. Idinagdag ko na ang mga nangyari mula noong naging 13 anyos ang kanyang tito. Gulat na gulat si Alfred sa mga ikinuwento ko, sa mga pangyayari sa buhay ng aming angkan. At hindi niya napigilang maiyak nang sabihin ko na ang ginawang sakripisyo ng kanyang Tito Mon ng gabing iyon upang maputol na ang sumpa. Kaya pala pilit akong pinapapunta kanina pagkatapos ng handaan sa atin. Ang totoo po ay tumawag siya sa akin, hindi ko na lang sinabi sa inyo. Sa puntong iyon ay pumasok sa kantina ng hospital ang aking asawa. Good news, buhay si Mon. Dinala na siya sa recovery room. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko iyon. Natakot kasi akong baka mamatay si Mon dahil sa dami ng dugong na wala sa kanya. Isang linggo rin na malagi sa hospital si Mon. Nang lumabas siya ay sinabi namin sa kanya na doon muna siya sa bahay habang siya ay nagpapagaling. Habang papauwi kami noon, sakay ng jeep ng pinsan kong si Paul, ay masayang masaya si Alfred. Si Mon naman ay tahimik lang na nakaupo. Huminto ang jeep sa harap ng isang tindahan. Sandali lang insan ha, bibili lang ako ng yosi. Si Paul iyon. Sige insan, pakibili mo nga rin ako ng kindi ha. O ito ang pera. Huwag na insan, ako nang bahala. Nang bumaba si Paul ng jeep, ay nag-inat-inat ako ng konti. Pagkatapos ay pinagmasdan ko si Mon na tahimik pa rin. Maya-maya pa ay, "Oh, Kuya Dennis, Ate Sally, baka matunaw ako sa katititig nyo sa akin yan," ang wika ni Mon. Nagkatinginan kami ng kabiyak ko. Sa mukha ni Sally ay nabanaag ko ang labis na pagtataka kung paano nalaman ni Mon na nakatingin kami sa kanya. "Mon, papaano mong..." "Naku naman kuya, hinulaan ko lang yon. Binasag ko lang ang pananahimik ko," ang sagot kagyat ng kapatid ko. "Oo nga naman itay, nagjujuk lang yan si Tito Mon." "Huwag kang nagbibiro ng ganyan tol. Alam mo namang..." Malay mo kuya hindi ako nagbibiro." "Ano? Hay nako, bahala ka na nga," ang sagot ko sa tinura ni Mon. "Siya nga pala tol, kapag tuluyan ka ng gumaling at naghilom ang mga sugat mo sa mata ipapagawa kita ng prosthetic eyes. Siya nga pala, alam na ni na Teresa at Elena ang nangyari. Next week daw dadalawin kanila dito sa San Luis." "Salamat kuya. Salamat sa inyo ni Ate Sally sa lahat ng tulong nyo. Pamilya tayo Mon.
ang wika ng aking asawa. Mon, kulang na kulang pa iyan para sa sakripisyong ginawa mo para kay Alfred at para sa ating angkan. Kuya, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Maraming salamat, tol. Pagkasabi ko niyon ay mahigpit akong yumakap sa aking kapatid. Wow, ang tagal mo ding hindi nayakap ang ganito, kuya. Sarap sa pakiramdam. Tito Mon, ako na po ang mag-aalaga sa inyo mula ngayon. Yumakap rin si Alfred sa kanyang tito. Oh, tika. Bitawan na ninyo ako. Hindi na ako makahinga, oh. Pagkatapos niyon ay katahimikan na ang sumunod. Ilang saglit lang ang katahimikan iyon. Basta tito, sa amin ka natitira, ha? Salamat, Alfred, Kuya Dennis at Sally. Hindi ako pwedeng mamalagi sa inyo ng matagal. May mga taong nangangailangan ng tulong ko. Alam ni Kuya Dennis yan. Hinihiling ko lang, kuya, na pakiayos niyong nasirang bahagi ng lumang bahay natin. Doon pa rin naman ako titira eh. Ha? Pero tito, bulag ka na. Hindi mo nakakayaning mag-isang mamuhay doon. Alfred, dalawang mata ko lang nawala. May pangatlong mata pa ako. Hindi kasama nang mawala ang sumpa. Mas malakas ang pakiramdam ko kaysa sa paningin. At may mga magsisilbi pa rin naman ako mga mata. Pagkasabi ni Monion ay inilabas nito ang isang kamay sa bintana ng jeep. Pagkatapos ay biglang may uwak na pumasok sa jeep at lumapag sa kanyang balikat. Okay, yun po ang last part ng ating kwento, ang sumpa. Nawa po ay naibigan po ninyo ito. Maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. At nagpapasalamat din po ako sa Team Shanty, Team Wonder at Team Alright. At sa iba pa nating mga kaibigan at kapatid na vlogger sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Nagpapasalamat din po pala ako sa mga members ng channel na ito. Shoutout dyan sa inyong lahat. Hanggang sa muli.